Sa ngalan din po ng ating foreign, Vicar Foreign, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga and happy fiesta. Naatasan po ako mamuno dito ng ating Vicar Foreign bilang kanyang parochial vicar. Madalas din po ako na nagmimisa dito kapag walang pari na makuha. Ngayong umaga po, tayo ay nasa tinatawag natin Vicar Mass ng Santo Niño. Alam niyo po, pag sinabing Santo Niño, sikat na sikat talaga, no? Very busy ang lahat kasi lahat ng parokya ay nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. At makikita natin throughout the history ng Philippine Christianity, ang Santo Niño po ang pinakasikat sa lahat kasama ng Nazareno. No? Bakit kaya? No? Unang-una, sabi nga nila, milagrosa daw ang ating poon ng Santo Niño. No? Alam niyo, nung panahon na ako ay lumalaki, 1970s, no? Meron pong isang sumikat na palabas doon sa Channel 2, yung Banahaw Broadcasting Company pa noon. And eventually it became ABS-CBN. Ito ay pumapatungkol sa Santo Niño. Ang pangalan ng title ng drama anthology na yon ay Señor Santo Niño. No? Sumikat po siya noon every evening. Nanonood po ako about the miracles of Santo Niño. At makikita natin, dahil naging sumikat siya, marami rin pong naging phenomenon ng pinapasukan daw ng Santo Niño. May mga kumakatok sa bahay at naaalala ko noon, may kumatok sa amin, biglang nagsalita yung matanda. Sabi niya, "Ako, si Santo Niño, penging lollipop." Tapos pangalawa, nagdrama na siya. Marami siyang sinasabi at pinakita sa akin yung Santo Niño. Sabi niya, "Gumagalaw ang Santo Niño." Pero nung sinita ko, sabi ko, "Kaya naman gumagalaw, nanay, kasi ginagalaw ng kamay mo." Sinigawan ako, "Manahimik ka dyan." Maraming ganun na nangyayari ngayon, no? Even up to now, may mga gumagaya sa Santo Niño, may nananamantala at sinasabing sila ay inaalihan. Pero sa totoo lang, namemera lang pala, no? Pero alam niyo po, even before na nagsamula dito, i-introduce ang Santo Niño, marami ng milagrong nangyayari, no? Yun pong pamangkin ni Raha Humabon, nung siya ay inintroduce si Santo Niño ni Magellan, nagkasakit po yung kanyang pamangkin. Yung pamangkin niya po ay sobrang taas ng lagnat, no? Kaya ang ginawa nila, kasi noon ang mga Pilipino ay sumasamba dun sa mga anito, no? Sinabihan ni Magellan na wag na kayong sumamba diyan, no? Ito na lang, yung Santo Niño ang hilingan nyo ng paggaling sa bata, no? Pero hindi pa nagtatagal, nung sinunod yan ng mga Cebuano, gumaling yung bata. Kaya tuwang-tuwa si Raha Humabon. But eventually, nagkaroon sila ng parang plague, pero mga sakit lang ng bata yung nagkakaroon. Sumusuka sila ng dugo at nagkakaroon ng mataas na lagnat. Kaya si Reyna Juana, ang ginawa niya, dito nagsimula yung sinulog, no? Isinayaw niya yung Santo Niño at ibinigay niya dun sa bata, no? Inilagay niya dun sa malapit sa higaan. Hindi pa nagtatagal, gumaling din yung mga bata, no? Kaya
talagang naging sikat yung tinatawag natin na debosyon sa Santo Niño. Noong 1883, ang Pilipinas po nagkaroon ng cholera. No? Alam niyo po yun, dumami yung mga may sakit dahil dun sa yung palikuran natin ay malapit dun sa well na kung saan umiinom tayo ng tubig. No? Kaya ito ay naging plague para sa Pilipinas. Nagkulang ang mga sementeryo noon. No? Halos lahat tumutumba. Kung sa Europe, merong Black Plague noong 1800, meron din ang Pilipinas na tinatawag na Black Plague. At ang Cebu, hindi rin pinatawad dun sa pesteng nangyayari. No? Kaya anong ginawa nila? Nag-decide silang magprosesyon. Aurora yung tawag nila doon. Marami silang debosyon na ipinoprosesyon. At kasama doon ang Santo Niño. And one time, nung sinayaw nila yung Santo Niño, inilagay sa parish, no, sa mga Agustinian, bigla pong may hangin na malamig na umikot doon sa lugar. At bigla na lang umulan ng napakalakas at bumaha ang Cebu. Minsan hindi nangyayari yan sa Cebu, pero nangyari. At lahat po ng peste sa kanila nawala. No? Kaya yun ay naging pasasalamat ng sitio ng Cebu. Kaya yung obispo at that time at ang mga tawag nito, mga opisyal ng gobyerno ay buong nagpapasalamat sa Santo Niño. Alam niyo po, sa panahon ngayon, marami ring nangyayaring sakit. No? Hindi lang sakit sa katawan, kundi sakit sa kaluluwa. Sakit na gawa ng mga tao. No? Yung mga tinatawag natin na sakit ng society. Isa dyan yung tinatawag nating pagnanakaw. No? Maraming nangyayari sa atin ngayon, sa television natin. Nakikita natin at hindi tayo makapaniwala sa mga nangyayari. No? Bakit nagkakaganto ang Pilipinas? No? Kinakailangan din natin ng healing. Pero paano mangyayari yan? Alam nyo, meron pong dalawang approach ng pagtingin ngayon sa may sakit. No? Alam nyo po, minsan yung sakit, parang ginagawa lang. No? Ano yung sakit na ito? Ang tawag dito, hypochondria. No? Doon nagkaroon po ng, tawag dito, COVID-19. Yung mga tao, sinasabi nila, meron daw silang sakit doon sa emosyon. No? Marami yung nagsasabi na sila mismo, mayroong psychiatric problem. No? Kaya yung iba, kung ano-ano yung ginagawa. No? Palaging sinasabi nga, even not only in the Philippines, pero sa ibang lugar. No? Sabi nila, dahil daw yan sa phenomenon na meron tayo regarding sa computer, sa social media. Yung mga tao, sila na mismo yung nag-detect ng kanilang sakit, no? Pero karamihan, paano nga ba nila hinaharap yung kanilang sakit, no? Yung iba, hindi pumupunta sa doktor, no? Ano yung ginagawa nila? Minsan, nagpupunta dun sa mga quack doctors, no? Yung mga sinasabing sila raw ang magpapagaling, yung mga bulahang propeta, no? Pero meron mga iba, nire-recognize nila yung kanilang sakit sa pamamagitan ng paglapit dun sa dapat lapitan, yung totoong nagpapagaling. Mga kapatid, dito sa ating pagbasa, dinadala ulit tayo
kay Santo Niño na nire-represent ng imaheng ito ang ating Panginoong Hesukristo. Noon pa man, nagpapagaling na siya. Sinasabi nga dito, hindi lang siya nagpapagaling sa mga may sakit, kundi yung pinapagaling niya ay yung mga makasalanan. No? Sa ating first reading, ano nga ba yung sinasabi dito? Na yung kanyang salita ay parang isang knife, no? Yung knife, tinatanggal niya kung ano yung masama at ang tinitira niya yung mabuti. No? Ganito katalas ang salita ng Diyos para sa atin na dapat din nating lapitan. Dito sa ating gospel, no? Sino nga ba yung mga lumapit sa ating Panginoon and they recognize they are also sick? Yan po yung ating mga binasa ngayon tungkol sa mga tax collectors. No? They recognize dapat silang lumapit sa tamang tao na magpapagaling sa kanilang sakit. Kaya nga ba nilapitan nila ang ating Panginoon? Pero sa kabila ng lahat ng pagbabago, meron pa rin mga tao na nagkakaroon ng misjudgment, no? Tungkol sa mga tao na lumalapit sa ating Panginoon. May tatlong bagay na dapat tayong matutunan dito sa mga milagrong nangyayari sa atin. No? Hindi lang basta milagro na nagpapagaling ng katawan, no? Kundi yung milagro na kung saan, unang-una sa lahat, nire-recognize natin na tayo ay may problema, tayo ay may sakit, at dapat tayong lumapit sa tao o sa Panginoon na siya yung dapat magpagaling. Pangalawa, dapat matuto tayong magpakumbaba sa pagharap, no? Sa pag-amin na tayo ay may sakit. At ang pangatlo, yung pinaka-importante sa lahat, dapat alamin natin kung sino yung dapat nating totoong lapitan sa ating sitwasyon. Alam niyo po yung sakit ng Pilipinas ngayon, no? Hindi pa man ngayon lang, even before, no? Lalong-lalo na sa larangan ng politika. No? Sinasabi nga natin, dapat tayong magbago. No? Pero paano tayo magbabago? Kung tayo mismo, we do not recognize na may problema sa ating lipunan. May problema sa mga tao na tinitignan natin na dapat sila yung magpapagaling sa atin. Bagkus anong nangyayari? Naandya dyan yung misjudgment, kampihan. No? Ang nangyayari, kung sino yung bata mo, siya yung lalapitan mo. Pero alam naman natin, no? Even dito sa ating gospel, yung tamang lalapitan natin. Pero bago tayo lumapit sa Kanya, dapat we recognize na mayroon tayo talagang problema. Yan yung ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon ngayon, lalo na sa paghahanda ng ating national elections, dapat makita natin yan. Hindi tayo dapat mabulagan doon sa mga bulahang propeta na nagsasabing, ako ang magpapagaling sa inyo. Kundi dapat makita natin at ibasa natin lahat ng mga gagawin natin na pumapatungkol sa pagpapagaling ng ating lipunan. Yung magkaroon tayo ng tamang guide. No? Yan yung salita ng Diyos. Ang matalim na salita ng Diyos na maghahati ng mga pangit sa atin at magtitira dun sa ating tamang pagkatao.
yung ating kabutihang loob.